lumalalim itong issue ng ano, ng solar, itong solar business issue ni Congressman Leandro Leveste, anak ni Senadora Loren Ligarda. Ito kasing si Congressman Leandro Leveste, okay naman sana siyempre. Sino mang lumalaban sa korupsyon, sino mang may advokasya para labanan ang katiwalian sa gobyerno, ay dapat nating suportahan. Ang problema lang sa kanya, medyo tama yung obserbasyon ni Senador Ping Lacson, bara-bara eh. Parang akala niya lahat kaya niya eh. Feeling entitled niya eh. Mukhang masyadong na-spoiled ni Loren Ligarda eh. Kasi yung mga bagay-bagay kasi sa kanya, naka-ready na eh. Nepo baby nga, nepo baby. Yung ama kasi niyan si dating governor ng Lablang Batangas, si Governor Antonio ba yon? Antonio Leveste. Asawa yan ni Loren, kaya lang hiwalay na sila. Tapos yung kanyang ina, senadora pa. Kaya yung business niyang solar, kailangan niya ng franchise kung gustong mag-operate sa buong Pilipinas, congressional franchise. Mahirap makuha 'yon. Pero dahil sa impluwensya ng kanyang ina na senadora, ayun, mabilis na nailusot. Kaya kung makapagsalita si Leandro Leveste, akala kaya niya lahat. Kasi yung kanyang franchise nga, ang dali niyang nakuha, no? Pero hindi ganon. Unang-una, mayroon ka rin bang mga issue ng katiwalian? Kung kinakalaban mo ang mga korupsyon, graft sa sa gobyerno, ikaw ba'y walang issue sa ganyan? Paghandaan mo rin yan. So ngayon, naglalabasan na kahit naman pala siya, hindi rin ganun kalinis. Kahit siya, hindi ganun kalinis. Lumilitaw na ngayon. At alam naman natin na talagang nailusot yung congressional franchise niya 2019, panahon ni Duterte, dahil nga sa impluwensya at siyempre yung impluwensya at kapangyarihan ni Senadora Loren Ligarda. Siyempre hindi naman aaminin niya ni Loren Ligarda. Pero yun na nga ang hamon ni dating Manila Mayor, dating Congressman, dating DNR Secretary Lito Atienza. Sabi niya, mismo, kinausap ako ni Loren. Congressman pa daw siya noon. Tapos ito pa ang lumilitaw. Pati si PJMA nababanggit sa issue na yan. Anong naging papel ni PJMA? Dating Presidente Gloria Arroyo? Sabi ni Atienza, parang nahirapan siyang kumbinsihin ni Loren kasi ayaw niya talaga eh. Pero nakita niya daw na mukhang grabe ang lobbying ni Loren na kahit na si GMA tumulong na eh. Tinawagan daw siya ni GMA. Sabi ni Atienza, tumawag sa kanya si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sabi niya, Lito, tulungan na natin si Loren, kaibigan natin yan. Sino naman ang magsasabi kay GMA? Bakit si GMA ang tumawag kay Lito Atienza? Ay, dating DNR Secretary ni GMA si Lito Atienza. O di syempre, maimpluwensya si GMA kay Lito Atienza. Ay si Loren, naramdaman niya, parang hindi niya makukumbinsi si Lito Atienza kasi nung sinabi niya ngang parang nag-alok pa nga ng alukan, kung ano man alok yun, sabi nga nung iba, suhol yun, tumayo si Lito Atienza nung nag-uusap sila ni Loren. Kasi parang ayaw niya nung gano'n, bakit mo ako aalukin ng ano dyan, kapalit niyan? Hindi talaga pwede sa akin yan. Naramdaman ni Loren yon. So mukhang nagpatulong si Loren kay GMA. Kasi si GMA, dating sekretary niya nung presidente siya sa DNR, si Atienza. Kwininto ni Atienza yun. Kaya matindi talaga ang lobbying, tawagin na nating lobbying, na ginawa ni Loren Ligarda, mailusot lang ang prangkesa ng kanyang anak. Dapat ma-realize ni Leveste yun. Huwag siyang masyadong tama na labanan niya ang korupsyon. Pero huwag siya ring huwag niya rin siyang masyadong parang wala man lang siyang bahid ng katiwalian. Ito'y naglalabasan na ngayon. Naglalabasan na.
Ito, pakinggan nyo. Oh, mga kabunyog, pakinggan nyo yung kwento ni ano, ni dating Manila City Mayor Atienza, dating DNR Secretary, dating congressman. Nababanggit niya si Gloria Arroyo kung paano ginamit ni Loren Ligarda para siya i-pressure. Ha? O ito. Susunod na natanong ko, saan ko muna isang Leandro Leviste, hindi pa siya congressman. But he was the son of Senator Loren Ligarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proof to present. Ako sa kanya mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya ang puhunan ng 1 milyon. Kaya, agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Susunod na natanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Ligarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club, at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung pag-isa, hindi nagbabago yung aking posisyon. I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya ako po nagre-research eh. Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano bang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita. Humingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko, ay talagang sila na mga patikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora na sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Arroyo. O yan na, ikikwento niya na kung paano kahit si Gloria Arroyo nakialam na rin. Siguro kinatulong na ni Loren Ligarda kasi maraming hindi nakukumbinse. O, kaya kasama na si Lito Atienza. So ngayon kinatulong na ni Loren humingi ng tulong kay GMA. Oh, ito, si GMA, tumawag kay Lito Atienza. Pakinggan nyo. Elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora na sinabi sa akin ni ating Pangulo Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo yan, kaibigan natin niya. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal galit o inis sa mga tao ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi. Nakita ko maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises, by pinilit ko yung... Oh, kita nyo mga kabunyog, ganun katindi ang ginawa ni Senadora Loren nung panahon na yun pala. Yung mga kinakausap niyang senador o kongresista para malusot yun, yung prangkesa ng anak niya, yung hindi nakukumbinse, gumamit pa siya ng ibang tao. Ginamit ni Senadora Loren, dito base sa kwento ni Atienza. Kinausap na si Gloria Arroyo. Si Gloria naman, tinulungan si Loren. Kinausap ni Gloria si Lito Atienza. Kasi ang tingin ni Loren Ligarda siguro, dahil hindi niya makumbinsi si Lito Atienza, pero si GMA pwede kasi secretary ni GMA yan, miyembro ng gabinete niya. So tinawagan siya ni Gloria, itong si Lito Atienza.
At sabi ni Lito Atienza, dahil alam niya na, lulusot na wala na siyang magagawa, malamang nakausap na lahat, karamihan, ang ginawa niya na lang daw na parang check and balance, okay, kung makakalusot man yung prangkesa na yan ng anak ni Loren, ilagay na lang doon, hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ibenta ng walang congressional approval. Yun daw yung siningit niya. Ito, pakinggan niyo. Clause. Hindi pwedeng ibenta itong prangkisan to. Pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ang provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo-lalo na ito mga banyaga, pagkat kontong-kontra po tayo dyan. Energy should be Philippine-owned. As it's a local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor, nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibibenta niliriste. Pero binenta nila. Ano nangyari? Yung aking sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro ng mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisa ngayon dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa Pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Yan ang purpose talaga. Inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Yun. Matindi yun, Matindi yun. Yun ang pinakamatindi na, na naglilinaw ni dating Manila Mayor Atienza, o dating Secretary ng DENR, dati ring kongresista. Kongresista pala siya, kasi party list yan si Lito Atienza dati, yung buhay. Sabi niya, talagang pinilit sa amin yan. Kinausap talaga lahat halos ng kongresista ni Loren, gumamit ng kung kanino. Pero nung bandang uli nakita niya ang paggagamitan pala ganito. Lalakaran ng franchise, congressional franchise, para magamit na maibenta. Pagkakapirahan yung franchise. Yun talagang design. Kumbaga, tubong lugaw, tubong laway. Laway lang ang gamit. Wala namang malaking capitalization. Kasi ano ba naman ang malaking capitalization ni Leandro Libeste? Samantalang yung iba, yung mga malalaking mga investors, kailangan nilang mag-invest talaga ng sobrang laki. Kasi malaki, capital intensive malaki ang capitalization sa renewable energy na ganyan. Pero, magpuproduce naman talaga yan ng kuryente sa malalayong lugar. Kaya ngayon yung ang purpose solar para sa bayan. Makakaproduce ng kuryente. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari dito, paano naman nangyari na ang original ngang capitalization, 1 million, nung nakita niya, sabi ni Lito Atienza, pinuna ako. 1 million lang ang capitalization mo? Paano ka makakaano ng kuryente? Sa buong Pilipinas, gusto mong magka-franchise? Ikaw yung hahawak ng prangkesa? Tapos, ang capitalization mo, 1 million. Ngayon, ginawa na namang 1 billion. Nagka daw siya. Saan kumuha? Parang ginawan lang uli, 1 billion. Anyway, nung bandang uli, nakita niya na, mukhang ibebenta lang yung franchise na yan. Kaya linagay niya daw doon, hindi pwedeng ibenta. Pero nagawan pa din daw ng paraan. Oo nga, nagawa naman talaga ng paraan. Ang ginawa nila Libeste, nagtayo ng separate na korporasyon, yung Spinec. Tapos, minenta yun sa Meralco. 16 billion yata yun di parang tumubo nga ng sobra. Kaya ang nangyari, pinagkapirahan talaga ang franchise. Hindi man yung franchise mismo ang binenta, pero naipakita niya sa mga investors o yung mga bibili na siya ay ganito. Paano kita papaniwalaan na credible kang negosyo sa solar? Paano ko bibilihin ang kumpanyang binibenta mo sa akin? Anong track record? Simple lang, mayroon akong congressional franchise. Mayroon akong congressional franchise. Imaginin mo, mabigyan ka ng congressional franchise? Mahirap yun. Ang hirap nun. Dahil kailangan mo doon maraming investments. Kailangan mo talagang, pero nagawa ni Leandro Libeste yun sa pamamagitan ng ina.
ito na ngayon ng kinikwento ni Lito Atienza. Kaya matindi tong mga ginawang ito. Tapos yung puhunan na kailangan po yung prangkisa. Gawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan naman tama ang aking pagkontra sa simula't-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Dominic about this is true. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC when you're running for opposition, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Dominic said they have no answer to this because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it and we can get your opinion on this, Mayor. No senator or member of the House of Representatives shall be directly or indirectly interested financially in any contract or franchise granted by the government during his term. Your comment, sir. Senator Legarda violated that condition because he tried to reason me at Manila Polo Club. Meron akong testigo. Si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for a meeting. Pero meron ng mga alukan. Teka muna. I have better things to do than listen to you. Sabi niya si Governor Perez, sinabi ko na siya, boss, kung daanin sa ganyan klaseng usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption ng government. Matindi kaya pati pala si Loren pwede ring dito, kaya pala tahimik si Loren Legarda, kahit si Loren posibleng madamay dito sa pinagagawa ng anak niyang ito. Actually, kumbaga, maganda sana na yung anak niya lumalaban sa korupsyon. Ang problema lang ito, dami rin pala nilang ginawang katiwalian. Bakit kahit si Loren mai-involve? Binasa kanina yung provision sa Constitution. Hindi pwedeng ma-involve o magka-interest directly or indirectly sino mang senador o member ng House of Representatives. Ganon yung ganon kalinaw. Hindi pwede na sino mang senador o member ng House of Representatives na may interest directly or indirectly na mag-i-impluwensya sa mga kontrata sa gobyerno. Anong ginawa ni Loren Legarda? Kahit sabihin mong hindi siya nakialam directly, ay kahit nga indirectly bawal ay dun sa ginawa niyang yun, halos hindi indirectly yun. Siya pa talaga yung kumausap. Ano ang patunay na ginawa niya yon? Bawal yon? Atienza, sabi niya ako mismo ang testigo. Kinausap ako At mayroon din akong testigo. Si dating Antique Governor Sally Perez. Yun, ganun katindi. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya pala si Loren hindi masyado nagsasalita, Ayaw niya munang magsalita kasi siya pala talaga tatamaan. Kaya nakita niyo mga kabunyog, mga kababayan. Ito yan yung nai-expose ngayon. At makikita nyo kung paano sila gumalaw. Ito? Kahit si Gloria, kinatulong ni Loren Legarda para makumbinsi si Atienza. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Matindi, matindi itong ginawa. Matindi. Ngayon, binasa kanina yung provision. Sino mang member ng House of Representatives o ng Senado, hindi pwedeng magkaroon ng interest directly or indirectly sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno. May problema din dyan itong si Leandro Libeste. Bakit may problema si Leandro Libeste? Inamin niya na hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang shares sa mga kumpanya sa solar, bagamat minority shares na lang. Pero kahit minority pa yan, mayroon ka pa ring shares. Bawal yan sa kongresista. Bawal yan at sa senador. Kaya maraming nababiolate itong si Libeste dyan. Kasi inamin niya mismo yan. Bininta niya yung Spinek, majority shares. Pero minority shares, mayroon pa rin. Hindi full yung kanyang divestment may naiwan minority pa rin. Ngayon lang na linggo siya nag-resign bilang board of directors ng iba pang mga kumpanya. Kung hindi pa naungkatan, hindi siya magre-resign. Ngayong linggo lang siya nag-resign bilang board of directors nung Mtera. 'Di ba? Tapos ang malala pa dito na kasalanan sa bayan, kinuha mo yung franchise na ikaw yung magsusupply ng mga kuryente galing sa solar sa malalayong lugar.
Pagkatapos hindi mo naman nagawa. O kaya ang mahal-mahal ng kuryente natin eh. O may pananagutan na naman siya sa bayan. Linakad ng nanay mo na ikaw ibigay sa iyo yung prangkesa, kayo yung magsusupply ng kuryente galing solar para sa mga malalayong lugar sa buong Pilipinas. Tapos hindi mo nagawa. Malaking malaking ano yun. Ang galing mong pumuna, ikaw pala, pinangako mo sa Kongreso na ibigay lang sa iyo yung franchise, gagawin mo yon. Tapos hindi mo naman pala magagawa. Ay grabe. Dahil sa totoo lang, sabi ni Lito Atienza, dahil sa totoo lang naman talaga, wala naman siyang kakayahan talaga. Wala siyang kapital. Gusto niya lang talaga pagkapirahan ang franchise. Yan yung totoo diyan. Oh, matindi. Matindi mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung ang purpose ni Leandro Libeste ay magsikat, gamitin yung apelyido ng nanay niya na Ligarda, gamitin yung kasikatan ng Libeste, lumikha ng pangalan sa sarili niya dahil yung nanay niya ay magpapahinga na, siya na yung papalit ng dinastiya, tatakbo siya sa Senado, sa grupo ng Duterte, ay wala. Kung ganito ang kanyang record na naglalabasan ngayon, paano ka mananalong senador? Kinuha mo yung franchise, linakad ng nanay mo, tapos nabigay sa'yo dahil kay Duterte, pinirmahan ni Digong noong 2019. Tapos ngayon wala, hindi mo naman natupad yung pangako mo sa bayan. Kinuha mo yung pribileyo na yon. Tapos tatakbo kang senador? Tatakbo kang senador? Mga kabunyog, mga kababayan, kayo, bubutuhan nyo ba yung ganyan? Bubutuhan nyo pa ba si Loren Ligarda? Kailangan talaga nating mag-isip-isip, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.